Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at ngayon ay naglalakad siya sa isang malubog na kapatagan, maingat na tinatapakan ng mga umbok. Biglang lumubog ang isang paa sa malambot na putik na bigla si Rick at sumunod naman ang isa. Nabasag ang balat sa ilalim ng kanyang mga paa at si Rick ay nasa ilalim ng malapot na likido na hanggang tuhod na sumisitsit na parang mga bula at dumidikit sa kanyang mga paa na parang pandikit. Sinasabi sa kanya ng likas na ugali na abutin ang kanyang mga paa at kumawala. Biglang nabigla si Rick, sinusubukang humakbang pasulong ngunit sa bawat galaw mas humihigpit ang paghila sa kanya ng malapot na masa. Nararamdaman niya ang paglagabog ng buhangin sa kanyang mga bukong-bukong at parang may humahawak sa kanyang mga binti mula sa ibaba. Lahat ng ito ay kahawig ng mga eksena mula sa mga pelikula kung saan nawawala ang bida ng una ang ulo na iwan ng kanyang sombrero na lumulutang sa ibabaw. Ngunit iyon ay isang alamat lamang. Ang kumunoy ay hindi isang hukay na walang katapusan. Ito ay ordinaryong buhangin na tinamaan ng tubig mula sa ibaba. Pinupuno nito ang mga puwang sa pagitan ng mga butil at sinisira ang pagkakadikit na nagiging sanhi ng pag-uugali ng halo na parang isang makapal na likido. Kapag humakbang ang isang tao, inaalis nila ang tubig na bumubuo ng isang siksik na butas sa paligid ng paa tulad ng isang suction cup. Gayunpaman, ang timpla mismo ay karaniwang masiksik kaysa sa katawan. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring lubusang malunod, ngunit madali ang pagka-stuck ng matagal. Napagtanto ni Rick na walang saysay ang pagpupumiglas. Natigilan siya, huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Isang maliit na tambak ng damo at ilang sanga ang makikita sa gilid. Kung may pagkakataong makalabas, naroon ito. Pero kailangan muna niyang tumigil sa paglubog ng mas malalim. Kinuha ni Rick ang kanyang backpack at inilagay ito sa kanyang dibdib. Dahan daw ang sumandal, ibinuka ang kanyang mga braso. Ngayon ay nakabuka na siya na parang starfish. Naramdaman niyang tumigil sa paglubog ang kanyang katawan. Dahil malawak ang pagkakahati ng kanyang timbang, nabawasan ang presyon sa buhangin at hindi mabilis na lumubog ang timpla. Nanatili si Rick sa posisyong ito at sinimulang igalaw ang kanyang unang binti. Hindi niya ito hinihila, bagkus ay dahan-daang inugoy ito, iniikot ang kanyang balakang, hinahayaang bumalik ang tubig sa mga puwang sa pagitan ng mga butil ng buhangin. Pagkalipas ng isang minuto, humina ang suction cup at nagsimulang dumulas ang kanyang paa. Kaunti pa at lumabas ang kanyang paa. Inilipat ni Rick ang kanyang timbang, pinalaya ang kanyang kabilang binti sa parehong paraan at nang hindi tumatayo, humarap sa tambak. Hindi niya kailangang gumapang ng malayo, mga 3 metro. Ngunit kailangan niyang gumalaw ng dahan-dahan. Gumapang pa si Rick at napansin ang isang tuyong sanga na inilagay niya sa ilalim ng kanyang dibdib. Mas madali na ngayon, ang kanyang bigat ay hindi lamang sa ilalim ng kanyang tuhod kundi sa buong haba ng poste. Nakahanap si Rick ng jacket sa kanyang backpack. Maaari niya itong ilagay sa ilalim ng kanyang tiyan at gawing malapad na unan. Sa kumunoy, hindi ang pinakamalakas ang nabubuhay kundi ang taong tama ang pagkakahati ng kanyang bigat. Mabuti na lang at dumating ang tulong. Isang batang babae mula sa dalampasigan ang naghagis kay Rick ng lubid. Ngayon, mahalagang hilahin siya ng paalang, hindi pataas. Mahalagang habarin ang kanyang sapatos sa tuyong lupa kung hindi ay mas lalong maipit ang kanyang paa. Mas madalas na nalulunod ang mga hayop sa ganitong sitwasyon. Mas mabigat sila at hindi alam kung paano humiga at ipamahagi ang kanilang bigat. Dinidiinan lang nila gamit ang kanilang mga kuko hanggang sa lumubog sila hanggang dibdib. Kailangang maglagay ng mga tabla sa ilalim ng mga ito kung hindi ay hindi nila ito mahayla palabas. Ang mga ganitong patibong ay laging malapit sa tubig, mga bunganga ng ilog, dalampasigan at mga latian. Halos hindi sa disyerto. Kung walang tubig, matatag ang pagkakahawak ng buhangin. Ngunit kapag nawala ng kapit ang mga butil ng buhangin dahil sa tubig, nagbabago ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay iwasan ng mga biglaang paggalaw. Ang mga biglaang paggalaw ay nagtutulak palabas ng tubig na lumilikha ng isang suction cup. Ang isang mabagal at maayos sa paggalaw, sa kabaligtaran, ay hinahayaan ng tubig na bumalik sa loob at pinapayagan ang paa na makalaya. Ang pinakamasamang bagay na magagawa mo ay subukang tumalon at tumakbo. Ang iyong bigat ay lumulubog sa iyong mga sakong, ang crust ay nababasag at agad kang lumulubog ng mas malalim. Mas mainam na gumalaw na parang nasa manipis na yelo, gumagapang, dahan-dahan at malawak. Maaari mong subukan ng isang eksperimento sa bahay, kumuha ng pinaghalong starch at tubig. Kung tatapikin mo ito ay magiging solid. Kung dahan-dahan mong ibababa ang iyong daliri, ito ay lulubog. Hindi ganoon ang kumunoy, ngunit ang prinsipyo ay pareho. Umakyat si Rick sa pampang. Mabigat ang kanyang mga damit, ang buhangin ay kumakaluskos sa bawat bulsa. Nanginginig siya. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang maghubad ng lahat ng basang damit, magpainit, uminom ng matamis na tubig, at magpahinga. Dahil ang pinakamalaking panganib pagkatapos ng pagsagip ay hindi ang buhangin, kundi ang hypothermia, mga pananakit, at panghihina. Sa mga pelikula, ang kumunoy ay isang kakilakilabot na kamatayan. Sa totoong buhay, ito ay isang bitag na mauunawaan mo at ang posibilidad na makatakas ay napakataas. Ang mahalaga ay huwag magpanik at mag-subscribe sa channel ni Rick.